dahil nga po sa balita na yan, mga kababayan, ay eto na, si Mike Defensor, maging itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, dahil outnumber na sila, special session ng Pangulo, mga kababayan, kinatatakutan, takot na sila na mangyari ito, kaya po gumagawa ng paraan para manira, mga kababayan. Aray ko. Oh. Kuleta, kailan po bang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Oh. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session Takot? na to, supposedly, para doon sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Teka lang mga kababayan, bakit pinangungunahan mo ang executive? Aray ko. Bakit ikaw ba ang Pangulo? Bakit ikaw ba ang nakakaalam sa galawan sa mga kababayan sa trabaho ng Senado at ng Kongreso? Aray ko. Senador ka ba? Kongresista ka ba ngayon? Aray ko. Ang alam ko, ano lang epal ka lang ngayon politiko. Aray ko. Di ba? Epal sa mga politiko. Ang ginagawa mo ngayon na Mike Defensor. Aray ko. Bakit ka nakikialam? Di ba? At isa pa, we are not just talking about, mga kababayan, doon po sa rehabilitasyon, doon sa relief ng mga kababayan natin sa Mindanao. Diba? Hindi lang yan ang pinag-uusapan dito. Marami po na mga nakabinbin na mga bills na kailangan po, mga kababayan, ng special session para ito po ay maipasa. Lalong-lalo na po yung sa commission on appointment, diba? Ng ating mga general. Oh. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero, pag sila po yung nagka-special session, Okay. ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig ko Hindi naman 12. Aray ko. 13. Diba? Sa 12, alam natin talagang yan po, mga kababayan, ay legal. Diba? Legal yan. Alan Peter Cayetano, siya mismo ang nagsabi niyan Diba? Na pwede talagang palitan. Balikan nyo yung video niya, mga kababayan. Nung binabanggit niya, they can change the leadership and the committee members. Pero hindi muna, sabi niya ganon, ang Senate President. O kaya nga ganon ang ginawa. Diba? Nilagwin Gatchalian. Siya ay SP pro tempore. Vacant ang Senate President, napalitan lahat ng mga chairmanship, leadership ng mga committees. Kaya nga kayo, 'di ba, sa Martes bukas, magdadaos kayo ng pagdinig hindi sa Senado. Aray ko. Ibig sabihin nun, budol kayo. sabihin. Kung naalala niyo yung Avellino versus etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yung po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yung tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali Ang ko, mabigat po. linawin natin So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Tingnan nyo, mga kababayan, ang ginagawa nilang diversionary, no? Ang ginagawa po nila na talagang tawag dito, nililito nila ang taong bayan sa gagawin dyan ng special session. In fact,
hindi pa nangyayari mga kababayan ang lindol sa Mindanao, ay talagang meron na po, 'di ba? Sinabi na magkakaroon ng special session para po maipasa yung mga nakabinbin na mga bills, lalong-lalo na po yung bills para sa appointees, 'di ba? Yung bills para doon po sa agriculture, yung bills para dito po mga kababayan sa hospital ni Risa Ontiveros. 'Di ba? Matagal na 'yan. Hindi lang po dahil dito sa sinasabi nila rehabilitation relief para sa Mindanao. Aray ko. Tingnan nyo kung paano tayo ginagago ng mga ito. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba, ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan, kami ni Senator Marcoleta, kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa... Anong kinalaman nung kaso ni Senator Rodante Marcoleta dyan? Unang-una, may kaso siyang plunder. Tama yun, di ba? Tama na may kaso siya. Pero anong kinalaman nun dyan sa botohan? Aray ko. Anong kinalaman nun dyan sa Senado? Di ba? Ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta, tumanggap siya ng pera na nanggaling sa inyo. Na inamin naman niya sa programa niya, siya po ay tumanggap nung siya po ay kongresista pa. Aray ko. So anong kinalaman yun dyan? Di ba kung ito ay maalis, problema nyo na yan. Aray ko. Di ba? Huwag nyong isisi sa Senado, huwag nyong isisi sa executive kung mahuhuli itong mga senador na may mga kaso. Kaya nga may kaso eh. Aray ko. Di ba? Pag may kaso, dapat mga kababayan, ipatupad ito. Ganun lang yun. Diyos mio Marimar. nila sa 18 ang membership ng Senado. Kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok. Nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So, I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si VP Sara? Oh, mga kababayan, advance masyado mag-isip itong si Mike Defensor. Aray ko. Biruin nyo, ginagawa niya na 12 na lang daw mga kababayan ang mangyayari na magiging tawag dito para makonvict si VP Sara Duterte. Wala namang sinabi mga kababayan na ibababa sa 12. Maging si Panfilo Lacson, maging yung ibang mga senador, mga kababayan, kahit yung mga kongresista, sila Terry Ridon, although nagsalita itong si Congresswoman Jingy Luistro na dapat daw i-barred itong mga taong nakakulong. Di ba? Kasi nga sila ay magiging suspended. So therefore, dapat hindi rin nila magampanan or hindi rin sila maging senator judge. Kasi, mga kababayan, kaya nga sila naging senator judge sa pagiging senador. Kung hindi sila senador, mga kababayan, hindi dapat din sila magiging senator judge. Kung suspendido sila, dapat suspended din yung pagiging senator judge nila. 'Di ba? Ganun dapat. Kaya lang, hindi ganun ang nakalagay dun sa rules ng impeachment eh. So therefore, mga kababayan, ang basis pa rin, ang absolute basis is 16. 'Di ba? 16 pa rin. Walang nagsasabi na magiging 12. Aray ko. Kayo lang ang nagsasabi na maging 12. Pwede lang mangyari na yun ay maging 12 kapag mga kababayan hiniling po yan ng panel of prosecutors at kapag pumayag ang mga senador. 'Di ba? Pero ganun pa man, wala pa pong balita hinggil sa bagay na yan. Pinangungunahan lang kasi nga natatakot itong mga to. Kita nyo na? Napunta rin mga kababayan doon na naman sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Aray ko. Duterte, paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3.
Tingnan nyo yung transition na ginawa nila. Una, mga kababayan, sa leadership lang, di ba? Sa change of leadership lang, 12. Mga kababayan, una, magkaiba po ang patakaran ng impeachment. Iba din po ang patakaran ng liderato sa Senado. 13, mga kababayan, para makapag-elect ng Senate President. 'Di ba? Pero sa change of leadership ng mga komite ay 12 lamang. Pwede magkaroon ng change kagaya po ng nangyari nung nakaraan nung June 3, mga ka-GP Natics. Pero nilalayo nila, pinunta kaagad nila sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Bakit doon napunta? Di ba? Ang bilis. Talagang alam nyo, nakikita ko na talaga yung mga segue nila eh. Nakikita ko na talaga na ginagamit ngayon ang kaguluhan sa Senado para i-delay ang impeachment ni Sara Duterte. Para mga kababayan, sabihin ng mga tao na yung nangyayari ngayon, di ba? Nagalawan sa Senado ay may kinalaman doon sa impeachment ni Sara Duterte. Na ginagawa ng paraan para makonvict si Sara Duterte. Ganyan ang pinapalabas ng kampo nila Mike Defensor. Pagka 18 na lang at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Ay, kwento lang pala. Lumalabas na kwento. Kwento lang pala. Mike Defensor. Kwento lang pala. Walang basis. Kwento lang. Kwento na walang kwenta. Diba? Mema lang. Mema, sabi ka lang. Anak ng tinapa naman, akala ko naman. Pero mga ka-GP Natics, isa lang po ang masasabi ko dito. Natatakot ang mga ito sa mangyayaring special session. Kasi nga, syempre matutuluyan ng walang pag-asa si Alan na sabihin na siya po ang nananatiling Senate President. Di ba? Hindi na sila pwede magsabi kung pag natuloy po yung pag-elect ng Senate President dyan by having A13, wala na. Talo na. Diba? End na si Alan. Di na siya pwede magngaw-ngaw na sabihin, ako pa rin ang legitimate, ako pa rin ang moral Senate President. Di niya na pwedeng sabihin yon. Kaya nga tingnan nyo mga kababayan, dito po sa kanyang pahayag, no? Na kanyang nalaman nung nagsalita po itong si Senator Joel Villanueva ay agad din po na nag-Facebook live na naman itong Senate President ng Facebook na si Alan. At ang sabi niya mga kababayan, ito po. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, etc. No? So, may kwento, mga kababayan. Ang kalayaan at independence. Sabi nga nila, kwento mo yan, ikaw ang bida dyan. Independence ng Senado. Independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit
sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, Alam niyo, ang daming paligoy-ligoy ni Alan. Sa totoo lang. Aray ko. Di ba? Ang daming paligoy-ligoy eh. hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost, Kita mo? The point that I want to make today. Sa dami na mga kababayan, ilang minuto na nagpasakali muna 2 minutes bago pupunta dun sa talaga, sa subject matter. ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Oh. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, Big Brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that, pero I'm talking about kumita through that illegally. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa Ano daw? Paradise daw, mga kababayan. Yung paradise? Kaya pala, meron bang paradise, mga kababayan, na mayat maya ka nagpe-Facebook live dahil parang galit na galit sa iyo ang mundo? Aray ko. Di ba? Na mayat maya ka nagpe-Facebook live kasi natataranta ka na? Di ba? Hindi yan na feels like paradise. Aray ko. Yan ay feels like hell. Aray ko. Di ba? Yun naman talaga yun, mga kababayan. Kasi kung sinabi mong feels like paradise, meron kang peace of mind eh. Pero eto kay Alan Peter Cayetano, meron ka bang peace of mind? Aray ko. Wala. 'Di ba? Hanggang ngayon pinagpipilitan mo pa rin, pilit ka pa rin kumakapit sa kapangyarihan. Pati itong si Joel Villanueva, binibigyan mo ng mga kababayan, parang gusto niyang i-mind condition ang utak ng mga tao na itong si Joel Villanueva kaya ito lilipat kasi tinakot. Si Joel Villanueva kaya lilipat ito kasi may costs. Ito yung kapalit. Ito yung kapalit. Kung hindi ka kakampi sa kanila, makukulong ka. Parang yun ang gusto niyang palabasin, mga kababayan. Kaya, wala daw choice si Senator Joel Villanueva kung hindi lumipat para mawala yung kaso. Hindi niya binabanggit ng diretso, mga kababayan, kasi maraming palabok, maraming palabra itong si Alan Peter Cayetano. Aray ko. Diba? Pero nagigets ko yung gusto niyang sabihin doon eh. Parang gusto niyang itanim sa utak ng mga tao na kaya itong si Joel Villanueva ay lilipat na ngayon
Gaya ng ginawa ni Cheese dahil sila ay hindi na nila kinakaya ang pressure ng Malacanang. Aray ko. Diba? Na sila ay makukulong, na sila ay makakasuhan, magagaya kay Jinggoy kapag hindi sila lumipat ng kakampi. Aray ko. Pero ang totoo, mga kababayan, diba? Ang totoo niyan, iniwan ka, ayon nga dito, yung pahayag ni Senator Joel Villanueva, dahil sawa na siya sa away, sawa na siya sa gulo, magtrabaho na daw kayo. Aray ko. Diba? Iba yung sinasabi ni Joe, sinong paniniwalaan? Yung lilipat at yung kanyang mga salita or yung iniwan, mga kababayan, at ang kanyang mga salita or yung iiwan at ang kanyang mga salita. Siyempre, doon ako, mga kababayan, doon sa tao nalilipat at sa kanyang mga salita kaysa naman doon sa iiwan at sa kanyang mga salita. 'Di ba? Yung mga salita mo halatang halata na nanghihinayang ka eh. Halatang halata na talagang ayaw mo na sana mangyari ang paglipat ni Senator Joel Villanueva at ng iba pang mga kasamahan nyo kasi ayaw mo mawala yung kapangyarihan. Aray ko. 'Di ba? Speaking of kapangyarihan, mga kababayan, kung totoo talaga na naglilingkod kayo sa bayan, bakit ito, yung